Ang kwentong ito ay katang-isip lamang ng may akda. Ang anumang pangyayari o pangalan ay katang-isip lamang at hindi sinasadya. Nasa late 20s na ako at nagtatrabaho sa isang opisina sa Maynila. 3 taon na kaming kasal ng aking asawang si Mark. At sa katunayan, kagagaling lang namin sa Thailand para doon mag-celebrate ng aming anniversary. Isa pa, kailangan din namin ng time para makabuo na kami ng baby. Sobrang busy namin sa mga kanya-kanyang trabaho namin, kaya naman minabuti naming magpahinga muna at maglaan ng quality time para sa isa't isa. Unang boyfriend ko ang aking mister. At sa totoo lang, siya ang nakauna sa akin. Inosente ako at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ganun kadami ang alam ko tungkol sa pakikipagniig. Nakakatuwa nga dahil hindi ko man lang alam na ang babae pala ay natatapos din. Hindi ko alam kung ano yon o anong pakiramdam nun. Sa tingin ko nga, overrated lang sila sa pagkwento tungkol doon dahil wala naman yata talagang ganun. Hindi ko pa yun nararanasan kahit kailan. Hindi ko rin naman masabi kung magaling ba ang asawa ko sa kama o hindi dahil wala akong point of comparison. Hindi ko naranasan makasama ang ibang lalaki. Maya, eto nga pala si Kyle. Kyle, siya ang magiging supervisor mo ha, si Ma'am Maya. Maya, tulungan ka niya sa mga backlog mo ha. Ikaw nang bahala sa kanya. Sabi ng manager ko isang araw pagbalik ko ng opisina galing Thailand. Good morning po ma'am. Pagbati ng isang binata na halatang estudyante dahil naka-uniform pa ito. Kahit na bata pa, makikita mo na gwapo ito. Matangkad at matipuno ang katawan. Sa tingin ko nga, may pagkakahawig ito kay Mark. Medyo mas morena lang ito at tihamak na mas bata. Good morning! Sige maupo ka muna. Sabi ko naman sa kanya sabay turo sa bakanting upuan na nakaharap sa lamesa ko. O sige, iwan ko na kayo ha, may gagawin pa ako pagpapaalam ng manager ko. Saka ito lumabas ng aking opisina. Nagtatrabaho ako sa isang multinational company. Maswerte din ako dahil may sarili akong kwarto o opisina. Anong year ka na? At ano yung course mo? Tanong ko pagkaupo nito. 4th year na po, business administration po ang course ko. Sagot niya sa akin. Araw-araw ka bang papasok? Tanong ko muli sa kanya. Opo ma'am, kaya lang po. Okay lang po ba kung after lunch lang ako pagpasok? May pasok po kasi ako sa school tuwing umaga. Pumango naman ako. Iniisip ko kung ano-ano ang mga ipapagawa ko sa kanya. Mukhang matagal-tagal din kaming magkakasama nito dahil half day lang siya papasok. Ma'am, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Tanong ni Kyle sa akin. Of course, sige, ano yun? Sagot ko naman sa kanya. Ilang taon na po kayo? Nagulat naman ako sa tanong niya sa akin. Bahagyang nawala ang pisngi ko. Akala ko kasi work-related ang itatanong niya. Ano sa tingin mo? Pagpabalik ko ng tanong sa kanya. Mukha po kayong bata eh. Parang ang magkasing edad lang tayo. Sagot naman ito sa akin ng nakangiti. Grabe, ang gwapo pala nitong batang to. Lalo na at meron siyang dimples na lumalabas pag gumingiti siya. Siguro, kung wala pa akong asawa at kasing edad ko siya, malamang magugustuhan ko siya. Bata pa lang pero may pagkapilyo na at siguro marami nitong girlfriends. Napangiti ako. Ilan taong ka na ba? Tanong ko muli sa kanya. 22 po. Tumawa ako ng malakas. Naku, malaki ang tanda ko sa'yo. 28 na ako. Sabi ko sa kanya. Hindi naman po malaki ma'am. 6 na taon lang po. Ngumiti ito muli at tumitig sa mga mata ko. Hindi ko alam pero parang nakikipag-flirt siya sa akin. Ako naman, parang nararamdaman kong unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Medyo unfamiliar na sa akin yung ganitong feelings dahil ang tagal ng panahon mula nung huli akong naligawan. Naging ayos naman ang pagkatrabaho ni Kyle sa opisina. Masipag ito at madaling matuto sa mga trabaho. Madaling natapos yung mga nakatambok kong trabaho sa opisina. Kaya madalas, nakikwentuhan na lang kami. Masaya siyang kausap dahil may sense of humor siya. Lagi niya akong pinapatawa.
Masarap siyang kasama. Sanay akong tahimik lang na nagtatrabaho sa opisina, pero nung nagsimula siya dito magtrabaho, mas naging masaya ang pagpasok ko. Kung tutuusin, ay mas marami akong ginugugol na oras dito sa opisina kesa sa bahay. Sa Rizal pa kami nakatira, kaya naman halos ang nalalabi kong oras pag wala sa opisina ay nauubos lang sa biyahe, papunta at pauwi ng trabaho. Hindi rin naman kami nakikita ng asawa ko dahil panggabi ito. Isa siyang team leader sa isang call center sa Makati. Kaya madalas, hindi kami nagkikita sa bahay. Pero napapansin ko lately, laging may dalang pagkain si Kyle sa tuwing siya ay dumarating. Madalas din itong dumarating ng alas 11 na umaga, imbis na alauna ng tanghali. Para daw, makapagdala siya ng tanghalian ko. Nahihiya nga ako dahil dapat ako ang nalilibre sa kanya since sinutulungan niya ako sa trabaho ko at wala naman siyang nakukuhang allowance mula sa opisina. Kyle, may dala ka na namang lunch. Naku, mauubos na ang allowance mo niyan. Hindi naman po ma'am, okay lang yun. Isinasabay ko lang din po sa lunch ko. Sabi nito habang inaayos ang aming pananghalian isang araw. Naku, sobrang spoiled naman ako niyan. Kahit naman hindi ka man libre, sigurado mataas ang grades na ibibigay ko sa'yo. Deserve mo yon dahil mabait at masipag ka. Sabi ko naman sa kanya, Ma'am, kung gusto mo talaga makabawi sa akin, edi pwede naman. Next time, ikaw na lang naman libre para makabawi ka. Nakangiti niyang sabi, sige, anong gusto mo, Starbucks ba? Tanong ko naman sa kanya, Ma'am, grabe ka naman ako ripot mo. Starbucks lang? Pwede bang dinner na lang? Tanong niya sa akin. Sa bagay, wala naman sigurong masama kung kakain kami sa labas. Friendly dinner lang naman ito. At bilang pasasalamat na rin sa lahat ng naitulong niya sa akin. Isa pa, gusto ko rin naman ang company ni Kyle. Sus, yun lang. Push! Ikaw ang pumili ng restaurant, libre ko. Sabi ko sa kanya, sabi mo yan mama, ako ang pipili. Pagsisigurado niya habang tumango ako bilang pag-confirm. Isang araw, papasok ako ng opisina nang bigla akong tinawag ng aming front desk personnel. Mamaya! Ma'am! Mamay, dumating po kayong bouquet para sa inyo. Nagtataka akong lumapit sa kanya at inabot niya sa akin ng bulaklak. Dali-dali ko namang tiningnan ang card na nakalagay dito. Naku ma'am, ang sweet naman ng mister niyo. Kailan lang kayo nag-second honeymoon sa Thailand, diba? Na yun naman, parang naniligaw siya ulit sa inyo. Grabe, sabi pa nito. Tumingin lang ako sa kanya at numiti. Alam ko kasi hindi sa asawa ko galing ang bulaklak. Hindi nga tipo ang gagastos ng ganito kaluho. Praktikal yun at may pagkahuripot. Tuwing Valentine's Day nga, lagi lang niya akong binibiro. Nabigas na lang daw ang inirigaling niya sa akin, imbis na bulaklak. Actually, napaisip na ako kung binigyan ba niya ako ng bulaklak kahit once. Noon ko napansin ang penmanship na nakasulat sa card. Hindi ito sulat ng asawa ko. Pero parang pamilyar ito. Parang nakita ko na tong penmanship na to. Wow, ang ganda naman ng bouquet mo, ma'am, sabi ni Kyle habang papalapit sa amin. Tila makahulugan ng ngiti nito. Doon ko naalala, parang penmanship ni Kyle yung nasa card ah. Ang ganda, di ba? Ang swerte talaga ni ma'am sa asawa niya. Sabat na naman ang front desk. Tumawa ng marahan si Kyle. Kung sa asawa nga ni ma'am galing yan. Bigla akong napatingin sa kanya. Parang lalong lumakas ang kutob ko na sa kanya galing ang bouquet. Kanina naman, ibig mo bang sabihin, may iba na si ma'am? Dagdag pa ng front desk? Hindi naman sa ganun. Bakit? Sinasabi mo ba na wala nang pwedeng magkagustong ibang lalaki kay Ma'am Maya dahil married na siya? Tanong ulit ni Kyle sa kanya. Hindi ko sure kung guni-guni ko lang pero parang nakita ko si Kyle na humindat sa akin. Lumipas ang ilang araw, hindi na namin namalaya ni Kyle na malapit na pala itong matapos sa kanyang pag-OJT sa opisina. Ma'am, matatapos na po yung OJT ko. Baka naman pwede ko na po singilin yung promise niya na dinner. Mahirap na, baka magkalimutan pa tayo.
Biro ni Kyle sa akin isang araw. Oo naman, sige, may plano ka na ba? Tanong ko sa kanya at tumango naman ito. Naplano na pala ni Kyle ang lahat. Nakapagpa-reserve na raw ito sa isang restaurant. Kaya pinag-usapan na lang namin ang date kung kailan kami aalis. Hindi na ako nagpaalam pa kay Mark. Siguradong hindi rin yan papayag. Saka baka kung ano-ano pang isipin niya. Hindi din naman malalaman ng asawa ko kung lalabas man kami ni Kyle. Dahil wala naman ito sa bahay pag uwi ko. Nasa trabaho ito ng mga ganong oras. Hindi rin siya makakatawag sa akin dahil bawal ang cellphone sa production floor nila. Dumating si Kyle nung araw na magdi-dinner kami nang medyo late than usual. Medyo nag-aalala nga ako sa kanya, baka may nangyari na sa kanya. Mag-aalauna na nang dumating ito at laking gulat ko dahil ang pogi niya. Hindi na siya mukhang estudyante sa suot niyang uniform. Halatang pinaghandaan niya ang lakad namin mamaya. Kita sa kakisigan nito ang kanyang suot. Hindi naman ito sobrang formal, naka-dark gray lang itong long sleeve polo na naka-fold sa may bandang braso ang manggas. Kita ang laki at ang matigas na braso niya dahil dito, pati na rin ang kanyang dibdib at flat na abs. Sorry ma'am, late ako. May activity lang po kami sa school, sabi niya sa akin. Okay lang, no worries. Wala naman tayong masyadong gagawin, sabi ko naman sa kanya. Hindi naman ito date, pero hindi ko alam kung bakit excited din naman ako sa lakad namin. Siguro kasi hindi naman ako masyadong lumalabas. Hindi rin naman kami madalas kumakain sa labas ng asawa ko. Sinuot ko ang bagong bili kong dress at nag-makeup ako ng bahagya. Nag-high heels din ako, bagay na hindi ko masyadong ginagawa. Wala akong pinagsabihang ibang tao, lalo na sa mga katrabaho ko. Hindi ko sigurado kung ano magiging reaksyon nila. Baka maging malaking issue pa, kaya mag-dinner lang naman kami ng OJT kong si Kyle. Friendly dinner lang naman ito at super innocent. Parang pagpapasalamat ko na rin, di ba? Pero, ganun pa man, nag-ingat na rin kami ni Kyle. Pinauna ko siyang lumabas at sinabi ko magkita na lang kami sa isang lugar. Ipinaliwanag ko sa kanyang baka ibang isipin ng mga makakakita sa amin. Ngumiti lang naman ito at parang naintindihan ang gusto kong sabihin. Dumating ako sa lugar kung saan kami magkikita. Medyo malayo na ito sa aming opisina, kaya dito ko pinili ang meeting place. Dahil dito, sigurado akong walang makakakita sa amin. Pero wala pa doon si Kyle nung dumating ako. Naghintay pa ako ng ilang sandali hanggang sa may tumigil na isang magarang kotseng kulay gray sa tapat ko. Napatingin ako dito at binabani niya ang kanyang bintana. Guwapo at naka-shades din ang driver ha. Ma'am, sakay na po kayo. Nagulat ako dahil si Kyle pala yung nagmamaneho ng kotse. Dali-dali akong sumakay at isinara ang pinto pagpasok ko. Actually, sa ngayon hindi siya mukhang 22 years old. Wow, kanino tong kotse? Tanong ko sa kanya. Sa akin po ma'am. Talaga? As in ikaw ang gumili o pinahiram sa'yo ng parents mo? Tanong ko sa kanya. Hindi po ma'am, sa akin talaga. Ako po ang bumili. Nag-start po ako ng business noong 19 years old pa lang ako. Kaya nakaipot po ako ng konti pagpapaliwanag nito sa akin. Wow, ang galing mo naman. Hindi mo nakwento yan ah. Naisip ko wala nga pala akong masyadong alam tungkol kay Kyle. Hindi ito nakikwento tungkol sa kanya. Madalas ako lang ang nakikwento tungkol sa buhay ko. Saan nga pala tayo pupunta? Secret po ma'am, sabi nito nang nakangisi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kiniriti sa akin sa pagkakasabing iyon ni Kyle. Parang bigla akong na-excite. Alam kong mali ito pero parang unti-unti na yata akong nauhulog kay Kyle. Pumasok kami sa parking lot ng isang kilalang 5-star hotel. Naririnig ko na ang kanilang restaurant dito. Super duper sarap daw dito pero super duper mahal din. Kinabahan ako, parang gusto ko na magsisi nung sinabi ko sa kanya na siya ang bahalang pumili. Hindi naman ganun kalakihan ang sweldo ko sa opisina. At baka magtaka pa si Mark pag nalaman niya na ang laki ng gastos ko, lalo na para lamang sa dinner. Excuse me miss, reservation for Mr. Kyle Andrew Ponce.
Sabi ni Kyle sa front desk. Ngumiti ito at sinamahan niya kami papasok hanggang sa aming upuan. Maganda at magara ang hotel. Actually, first time ko dito. Ngayon ko naisip na mabuti na lang talaga at naisip kong magbihis ng maganda-ganda ngayong araw na to. Kung hindi, out of place talaga ako sa ganda ng lugar. Sa may bandang sulok ang aming lamesa. Actually, mas gusto ko na rin yon dahil medyo private sa bandang ito. Makakapagkwentuhan kami at makakapag-usap ng walang iniisip kung meron bang makakakita sa amin. Napangiti ako, medyo gusto ko yung rush na binibigyan ng ganitong sitwasyon para kapag nagtatago. Kahit sa totoo lang, wala naman talagang dapat ikatakot. Hinila ni Kyle ang aking upuan at saka naman ito umupo sa tapat ko. Nakatingin ito sa akin. For the first time since magkakilala kami, ngayon lang yata ako hindi in control. Ako itong mas matanda pero parang sa panahon ito, mas tahimik ako sa kanya. Tahimik ako at nakayuko. Si Kyle na rin ang umorder ng aming pagkain. Grabe, parang hindi siya estudyante kung magsalita. Parang ako pa nga ang kulang sa experience kung ikukumpara sa kanya. Si Mark ever since na maging boyfriend ko, hindi man lang niya ako dinala sa ganitong fine dining restaurant. Ma'am, pa-picture po tayo para may souvenir. Sabi niya, sabay kuha sa cellphone niya mula sa kanyang bulsa. Dumapit naman ako sa kanya at ngumiti na rin sa camera. Naramdaman ko naman ang kamay niya na pumatang sa aking balikat. Hindi ko na yun pinansin pa. Pero, sa totoo lang para akong nakuryente dahil dito. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, friendly gesture lang to, friendly date lang to, walang ibang ibig sabihin. Sir? Excuse me, I'll take a picture of you and your wife. Sabi naman ng waiter na lumapit sa amin. Sure, thanks. Sabi agad ni Kyle sabay abot ng kanyang cellphone. Yun din kaya ang nilagay niya sa reservation? Mr. and Mrs. Ponce? Hindi na rin ako umimik pa. Hinayaan ko na lang ito. Nung dumating ang pagkain, tinikman ko ito agad. Hindi ako nagkamali. Talagang napakasarap ng pagkain dito. Dapat lang, kasi hindi ko alam kung magkano ang babayaran ko mamaya. Lalo pa, ang daming order nitong si Kyle. Hindi ko tuloy alam kung gutom lang siya o nagpapa-impress lang siya sa akin dahil alam niyang i-orderin yung mga French foods with a French accent. Matapos namin kumain, ay may inabot ang waiter sa kanya. Ito na siguro yung bill. May kinuha siyang card sa kanyang bulsa at inipit iyon sa leather holder na binigay ng waiter. Uy, teka, wait! Di ba ako manlilibre? Tanong ko sa kanya, bakit hindi mo binigay sa akin yung bill? O eto, magkano ba? Sabi ko habang inilalabas ko ang aking wallet. No, it's my treat, sabi nito habang nakatitig sa akin. Bigla akong natiginan. Hindi na rin ako nakapagsalita pa kasi iba nang tingin niya sa akin. Parang ang tingin niya sa akin, tagos hanggang sa aking pagkatao, punong-puno ng pagnanasa kanyang mga mata. Naramdaman ko na rin ang kuryente na muling dumaloy sa aking buong katawan. Hindi ko na maipagkakaila pa sa mga oras na ito. Sigurado ako na may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Pagkatapos namin kumain, ay tumayo na si Kyle sa kanyang upuan at may binulong sa akin. Gusto mo bang sumama sa akin? Maya? Tumayo ang mga balahibo ko sa ginawa niyang iyon. Hindi na ako nag-isip pa. Hindi ko na rin alam kung anong aking gagawin. Nagulat na lamang ako na tumango ako sa kanyang sinabi. Mumiti ito, saka ako hinalikan sa pisngi. Napahawak ako sa pisngi ko na nadampian ng mga labi niya, habang takang-taka kung bakit niya yun nagawa. Lumabas kami sa restaurant at umakyat kami sa elevator. Dumaan kami sa haba at magardong corridor. Carpeted ang sahig at elegante ang pagkakadekorasyon ng hotel. Huminto kami sa tapat ng isang kwarto. Saka naman, nito kinuha ang maliit na card sa kanyang bulsa at kinamit niya yon para mabuksan ng pinto. Pumasok kami sa loob ng kwarto. Manlamig na dito. Siguro, kaya siya na-late kanina ay dahil nag-check-in na siya dito. Malaki ang kama na meron pang tuwalya na pinaghugis puso. Meron ding mga nakakalat ditong red rose petals.
Dim din ang lighting na kwarto at nakabukas ang malaking bintana. Natanaw ang mga ilaw sa syudad sa ibaba, pati na ang bahagi ng Manila Bay. Grabe, sobrang romantic ng ambience. Lumapit sa akin si Kyle at humawak sa aking bewang. Nakatitig ito sa akin at unti-unti nitong nilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Alam kong gusto niya akong halikan sa labi. Hindi na rin naman ako nakagalaw o tumutol pa. Gusto ko ring matikman ang mga labi niya. Pumikit ako at nadama ko ang pagtama ng aming mga labi. Kasabay nito, may mga fireworks pa akong nakita sa may Manila Bay. Ang perfect ng pagkakataon, kasama ko rin ang perfect man. Sadly, hindi lang nga ito perfect timing. Naghiwalay ang mga labi namin at pareho naming pinanood ang rest ng fireworks display. Kitang-kita namin ito mula sa aming hotel room. Unang beses pa na kitang makita, Maya, nahulog na ako sa'yo. Ganun na lang ang panghihinayang ko nang malaman kong may asawa ka na. Bulungi sa akin. Tahimik akong nakatitig sa kanya. Hindi ko na maikakaila pa. I want him as well. Mainit ang halik ni Kyle. Alam kong mali ito. Mali itong ginagawa namin. Pero wala na akong pakialam pa. Gusto ko siya at gusto ko rin ang ginagawa niya sa akin. Dahan-dahang bumaba ang halik ni Kyle. Pababa sa aking diig. Magaling si Kyle. Alam niya kung saan ako hahalikan. At alam niya kung saan ako hahaplusin. That night was so magical. Para siyang panaginip. Sa unang beses sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan na makarating sa sukdulan. Magaling si Kyle at alam niya ang kanyang ginagawa. Mas pinili niyang unahin ako kaysa sa kanyang sarili. Hindi ko man pinlano pero hindi ko rin naman sinadya. Pero ito ang simula ng pagkakaroon namin ng relasyon ni Kyle. Hindi ito una at huli dahil marami pang beses na naulit-ulit yun sa amin. Madalas, nagbabalik kami sa hotel kung saan namin unang pinagsaluhan ng isa't isa. Pero minsan, gusto din namin ang excitement na dala ng pagkatago. Minsan pa nga, sadyang nagpapagabi kami sa opisina para na magkaroon ng pagkakataon. Madalas, ginagawa namin iyon sa aking lamesa. Minsan naman, sa upuan niya. Parang bumalik ako sa pagiging teenager, mapusok at adventurous. Hinahanap-hanap ko na ito. Hinahanap-hanap ko na siya. Siya ang gusto kong kasama habang ginagawa ito. Minsan naman, kahit hindi pa gabi, ay nagagawan pa rin namin ang paraan. Nasa rurok ako na kaligayahan at sa kanya na umiikot ang mundo ko. Alam kong mahal ko na siya. Isang araw, inaya ako ni Kyle na pumunta kami sa mall para makapag-dinner. Sumama naman ako sa kanya dahil gusto ko naman siyang makasama pa ng mas matagal. Hindi na rin naman ako ganun ka-paranoid tulad nung una na sobrang takot kung may makakita man sa amin. Nagpaalam siya sandali sa akin para pumunta sa restroom. At habang hinihintay ko siya, natuon ang paningin ko sa isang tila pamilyar na hugis na lalaki. Ito ay walang iba kundi ang aking asawang si Mark at may kasama itong babae. Sweet na sweet sila dahil nakahawak pa ito sa kanyang balakang. Ang babae naman ay parang may ibinulong sa kanya. Suddenly, everything started to make sense. Hindi ko na kinagulat dahil nararamdaman ko na rin naman ang unti-unti naming paglayo sa isa't isa. Kaya nga pumunta siguro kami noon sa Thailand para ayusin ang aming pagsama. Pero ganun din, hindi pa rin naman ito naayos. Tama ang hinala ko, he's having an affair. Kung wala siguro si Kyle sa buhay ko, sobrang devastated ako ngayon. Dahil kay Kyle, unti-unti akong na-fall out of love sa asawa ko. Kaya kahit katiting, hindi na ako nasaktan nang makita ko siya na may kasama pang ibang babae. Sa totoo lang, parang I felt relieved. Nakahinga ako ng maluwag. Lahat ng guilt na alis sa isip ko. Pareho kaming hindi na masaya sa aming pagsasama. It's time to move on. Lumapit ako sa kinaroroonan ni Mark at ng kanyang kasamang babae. Gulat na gulat siya nang makita ako. Pinigilan niya ako dahil siguro akala niya manggugulo ako. Pero kumiti lang ako. Ginitian ko lang silang dalawa. Sabay sabing, "Thank you. Ngayon pwede na talaga tayong maghiwalay and go on with our separate lives. Good luck to the both of you." Mahinahon kong sabi sa kanila. Saka ako tumalikod at umalis.
Nakalala nga ang loko. Tila gulat na gulat din ang kasama niyang babae sa sinabi ko. Ini-expect siguro nila magugulo ako at gagawa ng eksena. Malaki ang nawalang bigat sa dibdib ko. Ilang gabi at araw na akong kinakain ng konsensya ko dahil sa relasyon ko kay Kyle. Hindi ko alam na gano'n na rin pala ang ginagawa ng dati kong asawa sa akin. Malamang nga ay bago pa kami pumunta noon ng Thailand ay nagkakasala na ito sa akin. Tama lang na dapat na kaming maghiwalay dahil alam naming dalawa na isang baka nagapos na ng itong aming pagsasama na umahadal sa amin para sa aming tunay na kaligayahan. Natanaw ko si Kyle na papalapit sa akin. Ngumiti ako sa kanya at mabilis na humalik sa kanyang pisngi. Paglapit niya sa akin, tila nagulat naman ito. O bakit? Ano nangyari? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala lang. Masaya lang ako. Sabi ko sa kanya ng nakangiti. Indakbayan naman niya ako at hinalikan sa noo habang naglalakad kaming papalayo. Umuwi ako sa bahay ng gabing yun. May mga kailangan pa kaming pag-usapan ni Mark, kaya hihintayin ko na lang siyang umuwi. Inayos at inimpake ko naman lahat ng aking mga gamit. May nakita akong kondo sa marketplace, malapit sa opisina pinagtatrabahuan ko. Buti na lang at bakante ito. Kung magkakasundo kami ng may-ari, ay kukunin ko yun agad. Tumawag din ako sa manager namin para sabihin hindi na muna ako makakapasok ng ilang araw. Dumating ang dati kong asawa ng mga 6:00 na ng umaga. Mahinahon ako nang dumating ito. Umiiyak siya at humihingi ng tawad sa akin. Inamin niya sa akin ang naging relasyon niya sa isang call center agent na kasama niya sa trabaho. Honestly, sa puntong to, wala na rin naman akong pakialam sa kanilang dalawa. Ang gusto ko na lang ngayon umalis dito at magsimula ng bagong buhay. Sinabi ko kay Mark na ako na lang ang aalis. Pagkatulog ni Mark ay tinawagan ko agad si Kyle. Nagpasundo ako sa kanya dahil medyo marami akong dalang gamit. Ayoko nang pumalik pa sa bahay na ito kaya binitbit ko na lahat ang mga kailangan kong gamit. Ang mga ilang gamit na naiwan ko, pwede nang itapon ni Mark. Tumating agad si Kyle sa tapat ng bahay namin. Nagtataka ito at nag-aalala nung sinabi kong sunduin niya ako dito mismo. Alam niyang may hindi magandang nangyari, lalo na nung makita niya ang mga gamit kong nakalagay sa kahon at sa isang malaking luggage sa tabi ng gate namin. Hindi na ito nagtanong pa sa akin, dali-dali nitong binuhat ang mga gamit ko at inilagay sa kotse niya. Hindi na nagtanong sa akin kung saan kami pupunta. Ako naman, tila malalim din ang iniisip habang nakatanaw sa bintana. Hindi ko akalaing magagawa kong iwan si Mark. Nagulat na lang ako nang pumasok ang kotse ni Kyle sa isang parking lot ng isang building. Lumingon ako sa kanya at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" "Sa kondo ko, doon ka natitira," ang tahimik niyang sagot sa akin. Mag-isa lang pala siyang naninirahan sa kondo. Sa US na pala nakatira ang mami niya at meron na itong ibang pamilya. Okay lang naman daw sa mami ni Kyle kung doon ako maninirahan since si Kyle din naman halos na nagbabayad ng mga expenses dito mula sa kanyang business. Malaki ang tiwala nito kay Kyle. Mature daw ito for his age at never niyang kinwestiyon ang judgment nito. Bata pa lang daw ito, responsible na talaga siya. Nagpapasalamat ako dahil magkasundo kami ng mami ni Kyle. Seems everything falls into place. Sa ngayon, halos 5 taon na rin kami nagsasama ni Kyle. Malapit na rin matapos ang final naming annulment ni Mark at balak naming mupakasal agad ni Kyle pag nangyari yon. Si Kyle naman, pagka-graduate ay nag-focus na sa kanyang negosyo kaya lalo pa itong lumago. Umalis na rin ako sa dati ko pinagtatrabahuan upang tulungan si Kyle sa kanyang business. Magaling itong humawak at magpatakbo ng negosyo, kaya naman mabilis ka ang pag-asensya naming dalawa. Minsan talaga, kahit na may mga bagay tayong pinipilit, pero kung hindi pala ito tinadhana para sa atin, hindi rin mangyayari. Patiently hintayin na lang natin sa mga darating na araw, baka mas may higit pa tayong inaasahan at ibibigay sa atin ng may kapal. Hi friends! Gusto ko magpasalamat ng bongga kung umabot ka sa part na ito ng story. I hope na nagustuhan niyo ito. So please, like, share, and subscribe para ganahan pa ako lalo gumawa ng mas marami pang kwento. Maraming salamat!